Buenos, magandang araw mga kapantalan. Narito tayo ngayon sa Manila Northport Passenger Terminal upang ihatid sa inyo ang mga balita sa loob at labas ng Pantalan. Ako po si Jel Manalo at ito ang Ronda Pantalan. Panibagong record-breaking revenue ang naitala ng Philippine Ports Authority noong 2023 na sumasalamin sa mahusay nitong fiscal performance. Ang buong detalye sa aking report. Muling nakamit ng Philippine Ports Authority ang magandang fiscal management performance matapos makapagtala ng mataas na collective efficiency ratio. Base sa unaudited financial statement para sa calendar year 2023, nakapagtala ng 25.4 billion pesos na kita ang PPA. Dahil dito, muling nabasag ng ahensya ang naitalang 20.4 billion pesos na kita noong 2022. Para sa calendar year 2023, tanging 0.37% lamang ang accounts receivable o mga port dues mula sa vessels, cargo charges, rental at iba pang miscellaneous fees. Ang overall collection efficiency ratio para sa calendar year 2023 ay umabot sa 99.12%. Indikasyon ng pagiging epektibo ng PPA pagdating sa pagkolekta ng government revenues. Naging susi sa pagkamit na magandang performance ang mahigpit na pagpapatupad ng PPA sa implementasyon ng cash and carry system. Gayon din ang pagmomonitor sa mga port users sa kanilang contractual obligations at iba pang rules and regulations. Samantala, nakipagpulong si General Manager Jason Tiago kay GCG Chairperson Attorney Marius Corpus kasama ang iba pang opisyal ng PPA upang patatagin ang performance target ng ahensya ngayong 2024 na naglalaman ng mga strategic measure, goals at aktibidad ng ahensya sa ilalim ng performance evaluation system. Kamakailan, dumanas ang Mindanao ng matinding pagbaha at landslide dahil yan sa low pressure area at shear line. Kaya naman ang Philippine Ports Authority, katuwang ang ilang ahensya ng pamahalaan ay nagpaabot ng tulong sa mga biktima ng kalamidad. Ang buong detalye sa report ni Lucy Valdez. Buhay na buhay ang bayanihan sa loob ng ating pantalan. Ito'y matapos nagpaabot ng tulong ang Philippine Ports Authority, katuwang ang ibang ahensya ng pamahalaan at NGO sa bansa sa mga biktima ng kalamidad. Ang barkong BRP Davao del Sur ng Philippine Navy na dumaong sa Manila South Harbor ang nagkarga ng mahigit 200,000 kahon ng family food packs mula sa DSWD. Tumulong din ang PMO Surigao upang mapadali ang loading ng mga relief supply na donasyon naman ng Philippine Red Cross sa mga biktima ng baha sa Caraga Region. Sa pagtutulungan ng mga kawani ng PMO Surigao, Naval Service mula sa 72nd Naval Group Reserve at Global Port Surigao Terminal Incorporated, matagumpay na naihatid sa mga kababayan natin na nangangailangan ang 6 na 10-footer container vans na naglalaman ng sleeping at hygiene kits at kitchen sets. Na-waive naman ang cargo handling at stripping fees ng buong operasyon bilang tulong sa mga biktima ng kalamidad. Naganap nitong araw ng mga puso ang contract signing of Memorandum of Agreement sa pagitan ng Pantalan Head Office Chapter at Liberty Amapil Algar Ally para sa implementasyon ng Health Maintenance Organization o HMO ng mga regular na empleyado at retired employees ng Philippine Ports Authority. Hangad ng Pantalan at ng HMO provider na maging pangmatagalan ang partnership na ito upang mabigyan ng kalidad na health insurance ang mga empleyado ng PPA. Bulto-bultong ukay-ukay ang nasabat ng pinagsanib na puwersa ng PPA Port Police at Coast Guard Substation sa Pantalan ng Matnog, Sorsogon. Para sa detalye, narito ang ulat ni Ken Pagapong. Bistado sa ikinasang operasyon ng pinagsamang puwersa ng PPA Port Police at Coast Guard Substation Matnog ang isang truck na may bulto-bultong ukay-ukay. Nag-ugat ang operasyon mula sa natanggap na impormasyon ng Team Matnog mula sa isang concerned citizen. Noong ika-12 ng Pebrero, naharang ng mga otoridad ang truck na may plate number na NFP 6254. Idineklara umano ng mga bagong damit ang laman nito pero sa inspeksyon, tumambad ang 40 bulto ng mga sari-saring damit o ukay-ukay. I-turn over sa Bureau of Customs ang mga nasabat na kargamento habang nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa RA 4653 o batas na pumoprotekta sa mga Pilipino laban sa importasyon ng mga gamit na damit. Para sa
iba pang mga port balita, PMO Bataan Aurora nagsagawa ng coastal cleanup drive. Sa Bohol naman, 2 bagong X-ray machines ang nadagdag sa kanilang mga pantalan. Ang lahat ng yan ibabalita ni Paul Calayag. Matagumpay na nagsagawa ng coastal cleanup drive ang Port Management Office ng Bataan Aurora nitong 8 ng Pebrero sa Port of Lamao, Limay, Bataan. Bahagi ito ng inisyatibo ng PMO Bataan Aurora upang mapanatiling malinis ang baybaying dagat at paligid ng pantalan. Nakakolekta sila ng mahigit 57 sako ng basura. Samantala sa Bohol, 2 bagong X-ray baggage machine ang inilagay ng Philippine Ports Authority sa Port of Tagbilaran at Port of Tubigon. Bahagi ito ng mga hakbang upang mapigilan ang pagpasok ng mga kontrabando sa mga pantalan. Sa Davao Oriental naman, nagsagawa ng anti-drug inspection ang Philippine Drug Enforcement Agency at Port Police personnel sa Terminal Management Office sa Mati Port sa Davao Oriental. Ang nasabing inspeksyon ay bahagi upang maisulong ang isang drug-free workplace. Bilang selebrasyon ng Araw ng Mga Puso, nagsagawa ng iba't ibang programa ang ating port management offices sa iba't ibang panig ng bansa. Narito ang aking report. Pantalove is in the air! Naghatid ng ngiti at saya sa mga biyahero ang mga PPA Port Management Office sa bansa nitong nakaraang Araw ng Mga Puso. Namahagi ng mga tsokolate para sa mga babaeng biyahero at empleyado ang PMO Negros Occidental Bacolod Banago Breadco. Namigay din ng mga bulaklak at tsokolate sa mga babaeng kawani ng PPA at mga biyahero ang PMO Masbate. At meron pang photo wall sa kanilang Port Operation Building. May pa-flowers din at bottled water ang Port of Surigao para sa mga biyahero, habang may handog na harana ang mga miyembro ng Philippine Coast Guard. Sa PMO NCR South at iba pang PMO, nagkaroon ng misa kasabay ng Ash Wednesday o hudyat ng pagsisimula ng Kwaresma. Ang MICT Division naman ito ay namahagi ng Valentine's Cupcake sa mga port users. Nakiisa naman ang PMO Palawan sa 20th Love Affair with Nature program, kung saan nagtanim sila ng mga mangrove tree sa Barangay Iwahig, Puerto Princesa City. Ang PMO Panay Guimaras, meron namang photo booth para sa mga biyahero para maging Instagrammable at memorable ang kanilang Valentine trip. With matching tips kung paano mapapabuti ang kalusugan ng puso. Nagkaroon naman ng Family Day ang PMO Northern Luzon. Bukod dyan, inilunsad din nila ang Mr. and Miss Valentine 2024. Masaya ring ipinagdiwang ang Valentine's Day sa PMO Mindoro sa pamamagitan ng photo booth at acoustic band mula sa PPA employees. Ilan lamang ang mga ito sa hakbang ng iba't ibang mga PMO ng PPA para ipakita ang pagmamahal, pagmamalasakit at aruga sa ating mga kababayan. At iyan ang mga balitang aming nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa araw na ito. Manatiling nakatutok sa aming social media pages. I-type lamang ang Philippine Ports Authority sa Facebook, Instagram, Twitter at TikTok para maging updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli ako po si Jel Manalo at ito ang Ronda Pantalan. Audio Jungle.